So yun, magandang araw ulit sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating munting channel, no? So ito na po yung pag-uusapan natin, no? Balit karugtong to sa nakarang upload natin. Ayan, so ito yung ginawa natin na walang power na 32 inches Devant LED TV, no? Ayan, no? Ito yung unit natin. Tapos balit troubleshoot natin siya. So sa mga nakapanood dun sa ating first video nito, so ano sila, hindi sila malilito. So no, bali lalagay din natin doon sa ating description yung first video natin nito para masundan talaga. So wala po siyang power unit ito, wala po siyang power. Tapos troubleshoot natin siya. Ito yung naging problema, oh. Ayan, yung kanya rectifier diode sa may primary natin. Tapos fuse, then yung fusible resistor na 100. Ito, 1 yung nakalagay kasi is 100, 100. Ayun, 100 na nakalagay. Dalawang resistor yan, no? Dalawang resistor yan. Dito yan nakakonekta. Patay ng pantutok ito. Ito yung dalawang ito. Open po yan, open po yung dalawang resistor na to. Ito, open po yan. Chinek natin. Tapos pinalitan na po natin yan. Ayan. So, ito yung ginawa natin na chinek natin na yung kick or trigger sa kanyang PWM papuntang gate ng ating MOSFET. So yun nga, nung mapalitan natin, ma-clear natin yung linya dito, ma-clear natin, hindi po gumana yung unit natin, no? Hindi po siya gumana. Tapos nagda-drop po yung kanyang primary supply. So ano bang dahilan nun? Anong dahilan? Padiretso na tayo sa topic kung anong dahilan kung bakit nagda-drop. So ito yung dahilan ito. Ito mga paps, ito yung dahilan. 102 1 kb. Ayan. So kung chine-check ko kasi yung filter nito, dapat one way reading na siya, di ba? Kung i-check ko na siya ng analog, positive to negative, positive to positive, negative to negative yung test spread natin. Yung reading niya dito, nasa dito lang banda. Nasa may ito. Kung nakaset tayo ng 10 ohms, nasa ito 50 ohms. So pag binaliktad mo siya, positive to negative, bali binaliktad mo yung test spread niya, yung positive naman papuntang negative, tapos yung negative naman dun sa positive, wala sana tong reverse reading. Kasi pero may nasukat tayong reverse reading dito na supposed to be na wala sana. So ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng reverse reading yung ating filter capacitor. So ito, tingnan nyo to, yung capacitor na to. Kung hindi ko na minsan kasi pag nagto-troubleshoot tayo, hindi natin kino-consider yung mga ganitong problema, no? Doon tayo sa mga kadalasang mga nagiging problema talaga, or kadalasang nasisira pag mga ganong pangyayari na walang power. Doon tayo sa MOSFET, PWM, fuse, at saka rectifier diode, no? Ayan, at saka kanyang mga connecting or pang fusible resistor tulad nito, tapos tulad ng ito, yung maliit na to. So check natin yan, tingnan nyo. So analog yung gagamitin natin para makita nyo na. Ayan, bali yung connection pala nito, ito yung naka inline siya sa drain, tapos yung kabilang paa niya ay konektado ng resistor na to papuntang ground po yan, connected po yan sa may ground. Ito yung kabilang paa niya, o parang to, boost, para booster siya doon sa ating MOSFET, no? Ayan. So tingnan na, check natin to. So nakaset tayo ng 10 ohms. Ayan, naka 10 ohms tayo. Ayan. So ito, pag chinik mo to ng 10 ohms, dapat wala tayong masusukat na reading. Wait, parang next slide wait lang, medyo mahirap siya. Ayan. So tingnan nyo. Wait. Ayan, o. Tingnan mo yung reading niya. So ito tayo sa may ayan. Ayan, o. Meron siyang reading, kunti. Ayan. So test point natin. Ayun. Pansin nyo ba?
meron siyang flick. Ayan o, meron siyang kunting leak. So, hindi po yan normal. So, gawin natin dito para makita talaga. Gawin nating 100 ohms yung set ng ating tester. So, tutok ko dito, ayan o. Ayan. Wait. Ayan o. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung pagbabago ng ano natin, yung na tester natin ha. Ayan. Point ko. Ayan o. Point ko. Ayan o. Leak po yung capacitor na to. Ito yung dahilan kung bakit low voltage yung primary at parang, ay hindi, low voltage nga yung primary filter natin tapos wala po siyang, wala pong secondary supply. So tingnan mo to, ito yung pinalit natin ito yung pinalit natin yan. Ito yung pinalit natin. So check natin yan. So wala na ba itong voltahe? Wait lang. Check muna natin kung clear na ba yung ating primary side. So yun nga. Ayan. So check natin itong bago nating pinalit. Dapat wala po yung leak eh. So wait lang i-clear ko lang muna. Check natin kung wala na bang stored voltage yung filter natin. So ito, continue tayo no. Ayan, nakabaliktad na po yung ano natin, board. So ito yung capacitor na pinalit natin dito. Ayan, ito yung drain, kabilang paa, ground yan. So kung ganitong reading, ayan, so meron siyang reading kasi ito yung normal. Ayan o, yan yung reading niya kasi naka times 100 tayo. Ayan. So kung babaliktarin natin yung T-spread natin, dapat wala tayong masukat na leak dito. Dapat flick lang siya, tapos back to zero. Ayan, tutok kayo dyan. Ito na lang, dito na lang. Ayan. So tutok natin, ayan tutusok ko. Tignan nyo yung tester natin. Ayun, ayan. Dapat magba-back to zero yan. Ayan. Pag mayroon natiling dyan, hindi po yan magsisero, ibig sabihin yan meron siyang leak. So tulad nito, ayan tulad nito, tutusok ko. Ayan, tutok natin. Tingnan nyo, ayan, yan po niya kanyang leak. Ayan. So baka may mga makatagpong ganitong problema, kino-convert nila ng 4 wires tapos hindi pa rin gumana. So meron kasi nag-comment dun sa ating comment section dati, tagal na siya, na clear naman daw yung primary. Ginawa niya, minodify niya yung 4 wires tapos back to normal yung 4 wires. Ayaw pa rin niyang mapagana yung primary supply. Wala pa rin lumalabas dun sa may secondary. Siguro yun yung problema. Ito, kasi kung settings mo ay 10 ohms, ayan, settings mo, kunti lang talaga yung kanyang leak eh. Kunti lang talaga. Pero pag sinet mo siya ng 100 ohms, yun nga, makikita mo yung napakalaking leak ng capacitor na ito. Ayan. So kakabit na lang muna dun sa ating unit yung board na to para malaman natin na gumagana na siya. Kasi dun sa last video natin, pinandar po natin siya pero hindi pa natin kinabit sa my board, no? So ngayon kakabit natin. Ayan, so ito, nakabit na po natin yung board natin, no? Ayan na siya. So natin yung flash. Ayan, so okay na siya. Saksak natin, no? Ayan, saksak. Tapos tingnan natin kung yun, meron siyang standby o naka-standby na po siya. Yung 12 volts, tingnan natin kung meron ba siyang 12 volts ito. Ayan. So, meron na siyang 12 volts and ayun automatic on na po siya. Ayan So, tingnan natin dito sa may screen. Wait lang. Medyo excited yung unit natin. Gumana siya agad. Ayun Ayun, labas agad yung no signal. Ayun. So, okay na siya. Okay na po yung unit natin, So, ito yung ganun lang. Baka may ma-encounter kayo ng ganitong problema. Ito, hindi natin convert ng 4 wires kasi tinubulso po natin talaga yung kanyang primary supply. So yun nga, sinasabi ko dun sa last video natin na kung hindi na talaga kaya na i-repair or i-recover pa yung primary section, yun napapasok si 4 wires para i-modify yung primary para mapa-under pa ulit yung unit. So ito, kaya pa man natin na i-repair yung primary section, so yun ginawa natin ng paraan. So bunutin nga natin ulit. Yan, tapos saksak ulit. Tignan natin yung start up nya. Ayun, labas yung logo ng Devant. Naka HDMI input po siya.
So goods, okay yung unit natin, no? Ayan. So kahit pa paano, no? Sana may nakuha kayong idea sa ating ginawa ngayon mga paps. And hanggang dito lang yung ulit yung video natin. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always, and this is your service D Technician. See you in our next video. Peace out.